Yan. Para naman siya masarap mga guys, ikalat po natin yung chicken sa loob. So yan. Ngayon, ibibilog lang natin siya ng ganyan. Ayan. Hello everyone! Welcome to my channel! Guys, kumusta na po kayo? Guys, today, narito na naman po tayo sa ating kusina. Guys, today, nakakaiba na naman po ang aking ipapakita sa inyo. Gagawa po tayo ng empanada my own version. Siyempre, lahat naman tayo mga guys, paiba-iba po ang style kung paano natin gawin ang ating empanada. Pero yung gagawin ko ngayon sa araw na ito, napagka-simple lang po mga guys. Wala pong kung ano-ano mga guys. Basta ang gagawin ko lang ay empanada, my own version. So guys, mag-uumpisa muna tayo. Gagawin natin ang ating own dough. So, yan na po mga guys. Mayroon po tayo ditong bowl kung saan po natin ilalagay ang ating dough. So, mayroon tayong tasa. Yan, naka-ready po siya mga guys. So, ngayon, maglalagay po tayo ng harina mga guys. First, maglalagay po ako dito ng 2 tasang harina. Ayan, 1 tasa, 2 tasa. So, 2 cups of all-purpose flour. Now, lagyan po natin siya ng 2 tablespoon sugar. 2 tablespoon sugar. Alright. Now, half tablespoon salt. Ayan, half tablespoon. And then, lagyan ko rin po siya mga guys ng 1 tablespoon nga white vinegar. Yan. Yung eggs, guys, hindi ko po siya tatanggalin yung white. Kundi pagsasamahin ko po siya. Yan. 2 eggs. Now, kailangan po siyang lagyan ng 3 tablespoon nga margarine. Melted na po yan, guys. Mga guys, yan. 3 tablespoon nga margarine. Ngayon naman mga guys, lagyan po natin siya ng tubig. Mga 4 tablespoon nga tubig ang ilalagay ko dito. 1, 2, 3, 4. Hindi po cold water ang nilagay ko. Mga guys, ang nilagay ko pong tubig is, maligamgam po. So, ngayon, dahil ready na po ang ating flour, ngayon halo-haloin po natin sila mga guys. So, nakita ninyo mga guys, ngayon kakamayan ko na siya. So, ngayon mga guys, maglalagay po muna tayo ng kunting flour dyan sa ating lamesa. And then, bago natin siya ilagay dito sa ibaba para po kakamayin na lang po natin siya. Hindi po ako gagamit ngayon ng machine kasi hindi naman lahat po sa atin may mga machine. Saka mas masarap naman pag sarili po kamay ang paggagawa. So, yan na po. Yan, oh. Nakita nyo? Ganyan lang po natin siya mga guys hanggang sa mabuo yung ating dough. So, nakita nyo mga guys. So, yan na po.
So, yan na po mga guys. Yung ating dough, ready na po siya mga guys. Ngayon, ibabalik ko po siya guys dito sa may lalagyan. Ayan. Lagyan natin siya ng cover. Ayan. Ayan mga guys, ready na po. Ngayon, ilalagay po natin siya ng mga 20 minutes sa refrigerator. Ayan. So mga guys, dahil natapos na po yung ating dough at nag-aantay na lang po tayo, 20 minutes kasi siyang nasa refrigerator, ngayon, magpiprepare naman po ako ng ating panglagay sa ilalim. So guys, dahil may own version nga to, nakakaiba siya kasi normal nga mga ginagawa ng ibang empanada. So guys, kapakita ko lang po sa inyo, mayroon ako ditong chicken breast at hihiwain ko pa siya ng maliliit, siyempre. At mayroon din akong isang patatas, red paprika, yung pepperoni siya sa Italian, paprika, something, bell pepper, pala sa English. So, ilalagay ko po siya para naman may kulay. Kasi hindi po ako maglalagay ng gisantes ngayon. 2 malalaking bawang, isang onion, at dahil wala nga akong ilalagay na gisantes sa loob, so ang ilalagay ko po guys, para maiiba naman tayo, garbanzos po. Ito po ang ilalagay ko sa loob ng aking chicken breast. Sa panghalo ng chicken breast para po sa panglagay natin sa loob ng ating empanada. So guys, mag-umpisa na po tayo. So guys, yan na po. I-ready na po natin ang ating mga panghalo. Hiwain muna natin yung patatas. Maliliit lang po. So yan, hiwain po ang ating patatas. Natin dyan. Yan yung ating bell pepper. Ayan, kita nyo mga guys, ang ganda diba? So ngayon, hihiwaan naman natin ang ating onion. So yan, hiwa na po ang ating panghalo mga guys. Yan ang ganda ng kulay, diba? So, garlic, onions, potatoes, bell pepper. So meron na po tayo. Yan. Ngayon, yung ating, ito naman ang ating hihiwaan mga guys. So mga guys, ready na po ang ating panghalo. Ayan na. So iluluto na lang po natin. So mga guys, nakikita ninyo naka-ready na po ang ating kawali. So ngayon mga guys, umpisahan na po natin gumawa ng ating pangilalim sa ating empanada. First, lagyan po natin ng oil ang ating kawali. Vegetable oil lang ang ginamit ko mga guys. Very simple lang po. So, mayroon po tayo lahat sa ating bahay nyo. Ngayon, yung una ko pong igisa ang bawang kasi po nagluluto ako, nauna po yung bawang. Kasi gusto ko, mas brown po yung bawang. So, ilagay po natin yung ating sibuyas. So, ngayon, okay na po yung ating sibuyas. Ilalagay ko muna guys yung patatas, mauuna siya dahil yung chicken breast kasi mamaya mga guys, hindi maganda yung lutong-luto siya dahil yung mag-dry po yung loob. So ngayon, yung patatas muna unahin ng lutuin para naman po mas maunang lumambot yung patatas kasi matigas yung patatas eh. Kaya nilalagay ko na rin po yung pepperoni mga guys kasi mas gusto ko rin yan mas malambot. Ito na po yung ating patatas. So ngayon, ilagay naman natin yung ating chicken. Ngayon, itimplahan ko na siya mga guys. Ay, ilalagay po rin natin muna ang ating garbanzo. Hindi po lahat guys, kasi ang dami nito. Ayan, nakita ninyo, may garbanzo na ako nilagay. Nakapaganda ng kulay, diba? Ayan. So, dahil nandiyan na po yung ating chicken, ngayon, itimplahan ko na po siya. Lagyan ko po siya ng kaunting oyster sauce. Kita niyo. So, bahala po kayo kung ilan po ang gusto nyo ilagay. Yan, kaunting-kaunting salt lang. Black pepper.
paprika, yung ilalagyan ko po siya ng bell pepper powder para po siya ay mas masarap na. Yan. And then, lalagyan ko rin po siya ng kunting curry. At hindi rin mawawala ang mga dry herbs. So, mayroon pong basilicum, rosemary, thymian, and oregano. So, kasi ako guys, pag nagluluto po ako, gusto ko kasi siyang mas malasa pa. So, yun. Nasa loob na po yung ating mga panimpla. So, haluin na lang po natin siya. So, yan na po guys, ang ating ilalagay sa loob ng ating empanada. Nakita niyo naman kung paano ko niluto. So, yan na po siya. At iti-prepare naman natin ngayon ang ating dough. So, mga guys, ito na po ang ating dough. And iti-prepare naman natin siya muli, mga guys. 20 minutes po siya nasa refrigerator. So, ngayon, iti-prepare naman natin siya muli dito. Kasi para ma-form na po natin ang ating empanada. So, yan mga guys. So, ayan mga guys. So, ngayon, gaganunin muna natin siya muli. Guys, ang masarap po sa dough, pag sarili pong gawa. Nang ipo-form natin siya ulit, pabilogin natin. At para po, ihiwain natin siya mga guys. Ayan na, paghiwa po ako dito. Hiwain ko po siya sa gitna. Hindi ko na po siya ikikilo mga guys, kasi pang private lang naman po itong empanada ang gagawin ko, pang sarili lang po namin. Pero kung pang negosyo na nga guys, kailangan po, ang bawat isa nito is nasa 130 grams po siya. Pero sa akin, tama na to. Gagawa muna ako ng isa. Ito, nakita nyo? Binibilog ko po yung ating dough. Ayan. Ayan. Kahit po hindi masyadong bilog po yung ating dough, okay lang po. Ayan. Kita nyo? Ayan. Yung first dough natin po ay ready na. Nakita nyo guys? Ayan na po. Continue po tayo gagawa ng ating dough. Ayan. Guys, nakita ninyo na i-ready ko na po yung ating dough. Hindi siya lahat bilog mga guys. Dahil pang ano lang naman. Kahit pang negosyo, kahit hindi nyo naman masyadong bilogin, ganyan lang. Pwede na po yan mga guys. So ngayon, ilalagay ko na po yung ating, makita ninyo, umuusok pa po yung aking panglagay dito. So, ngayon, lalagay na po natin siya ng laman sa loob. Ayan. Ayan, nakita nyo? Ayan. Para naman siya masarap mga guys, ikalat po natin yung chicken sa loob. So, yan. Ngayon, ibibilog lang natin siya ng ganyan. Ayan. Pagkalaki nito. Ayan. Diba mga guys? Para naman magandang tingnan. I-form na lang yung sa gilid ng ganyan. Ayan. Isara muna natin. And then, ang ginagamit ko po mga guys, hindi ko na po siya pino-fold. Pero pwede rin natin siyang
i-fold ng ganyan. Ganyan. Para maano. Pero yung sa akin mga guys, kasi simple-simple lang at talagang gawa ko. Ginaganyan ko muna siya. Ayan. And then, tinidor ang ano ko sa dulo para magandang tingnan. Ayan. Ingatan lang nyo nga huwag mabutas yung gilid. So, yun na po mga guys. So, yun na po yung first empanada natin. Yan. Ipipirito na lang natin siya mamaya mga guys. Yung ating empanada, hindi ko kasi siya ibibig ngayon dahil sa Pilipinas, hindi naman po tayo lahat may oven mga guys. So, pipirituhin ko po siya mga guys. Nakita nyo, ready na po yung kawali at marami po akong oil nga nilagay. So mga guys, mainit na po yung ating oil, kaya pwede na po natin siyang ilagay dito ng dahan-dahan. Pantayin na lang po natin siya para mag-brown po yung ibabaw mga guys. Tapos na po ang ating empanada for today. So nakita niyo guys, ito na po ang ating empanada. Tapos na po. Guys, 8 piraso lang ang ginawa ko kasi dalawa lang naman kaming kakain at hindi na rin ito mauubos at hanggang dinner na ito mamayang gabi. Napagkasarap tingnan. Mga guys, marami pong salamat na sinamahan ninyo ako sa aking pagluluto. Hopefully naman may natutunan kayo ng kaunti sa aking empanada, my own version. So, wala pong kapareho to sa iba, kundi sarili ko po tong gawa, sarili kong recipe, at wala pong gaya-gaya. Mga guys, kailangan po, kasi bawat isa sa atin, marunong po tayo gumawa ng sarili po nating mga linuluto. So guys, maraming salamat sa sinamahan niyo ako sa araw na ito. Maraming salamat.